Ngayon, na-confirm na hindi si Mike ang salarin. Inaalam na ng PI ang identity ng hinihilalang obsessed fan ko. Maaga pa lang igising na si Samuel. Dumating daw ang inupahan niyang private investigator at agent. Madaming sasakyan sa baba. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga nandoon dahil hindi niya ako pinayagang bumaba. Sana lang ay malaman na kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Dinalhan ako ng maid ng pagkain para makainom na ako ng aking gamot. Hindi siya umalis ng aking kwarto hanggat hindi ko nauubos ang pagkain ko. Alas 9 na pero hindi pa din umaakyat si Samuel. Sa sobrang pagkaburyong, ay pakaramdam ko yung miss ko na siya agad kahit na nasa baba lang naman siya at ilang oras pa lang na hindi ko nakikita. Bawal ang cellphone at bawal din magbukas ng TV. Ito ang bili ni Samuel sa akin. Ayoko nang dagdagan ng stress ko kaya mabuti nang sumunod sa bilin. I don't want to cause any harm to my babies again. Tamad na tamad ang pakiramdam ko. Tinatamad din akong maligo dahil giniginaw ako. Nagugas lang ako upang makapagpalit ng panty at damit. Nagtoothbrush at hilamos. Mabango pa naman ang buhok ko at hindi din mabaho ang katawan ko. Sana lang hindi ma-turn off si Samuel sa akin. Anong balita? Tanong ko kay Samuel nang pumasok siya ng silid. They invited the suspects at the police station for questioning. Sinong suspect? You're fine, Sandro. And the other one is your ex. Ex? Akala ko ba inosente si Mike? Not him. Your other ex. Nagsalubong na ang kilay ko dahil wala akong idea kung sinong ex ang tinutukoy niya. Sino? Huwag mo na alalahanin, baby. Nagdala ako ng fruits para sa'yo. Kumain ka. Ang payat mo na. Iginiya niya ako papunta sa may balcony. Lumanghap ka muna ng preskong hangin at magpaaraw ka na din ng konti. Inayos niya ang pagkain sa mesa. Siya na din ang nagsubo sa akin. Samuel? Yes? Hindi ka ba natu-turn off sa akin dahil ang dami kong ex? No? Talaga? Tumungo siya. Bakit? Dahil madami ka ding side chicks. Ngumiti siya at umiling-iling. You're bored at gusto mo may pag-awayin na naman tayo. Ngumuso ako. Kumain ka na muna. Mamaya may gagawin tayo para mawala ang pagka-bored mo. Tumawa siya nang sinimangutan ko siya. What? Samuel ha? Di ba sabi ng doktor bawal pa? Paalala ko sa kanya dahil mukhang nakalimutan na niya ang bili ng Obigaini ko. Oh, hindi ko naman nakalimutan yun. Ano bang iniisip mo? Ikaw talaga? Oo ha, ako pa ang green-minded ngayon. Namiss mo na? Biro niya kaya nagkanda haba ang uso ko. What? Nanunukso pa ang ising niya sa labi. Ikaw kasi, naglayas-layas ka pa. Eh di matagal kang diet ngayon. Bakit ikaw hindi ba? Napasingap ako na may sumagi sa aking isip. You cheated on me while I'm away? What? What are you talking about? Aba, plano pa niyang tumanggi. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala parang wala lang sa'yo lahat. Kylie, tawag niya sa pangalan ko sa mahinang boses. Nakipag-sex ka ba doon sa engineer? Tumawa na siya. I've already explained it to you, right? May nahon niyang sabi. Ganyan naman kayo mga lalaki. Magaling kayo magpalusot kahit huling-huli na kayo. Hindi ko magagawa yun. Tingin mo ba maghahanap pa ako ng iba? Sa'yo palang sold na ako. Nagpunas ako ng luha ko. Ewan ko ba kung bakit napaka-emotional ko. Bakit ba ako napapraning? Hindi naman ako ganito dati. Hindi din ako ganito noon sa mga ex ko. Iyakap niya ako. Tahan na baby ko. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na maaaring makasira sa atin. Makasira ng tiwala mo. O makasakit sa'yo. May mga projects kami ni engineer at yung sa mall. Nang nakita kami ng mga bata na sinasabi mo, papunta kami noon sa restaurant kung saan kikitain namin ang iba pang kamiting namin nung araw na iyon. I can request for the CCTV if you want. Kung gusto mo, tawagan ko din yung iba naming kamiting. Parang ang OA naman noon. Nakakahiya. Baka sabihin pa nila na masama ugali ko't selosa. Baka isipin pa nila na ina-under ko si Samuel. Wala naman akong plano na underin siya. Wag na. Para makapante ka, baby. Wag na nga. Nakakahiya. Baka sabihin pa nila na under ang CEO ng Star Holdings. Tumawa siya. So? Hindi naman kita ina-under ah. E di, underin mo ko. Willing naman ako magpa-under sa'yo. Wala din akong plano na underin o kontrolin ka. Grabe, ang puso ko. Ano bang nagawa ko ng past life kung sinuwerte ako sa lalaking ito? Bawi-bawi na siya sa mga kasalanan niya sa akin years ago.
Habang sinusubuan niya ako ng fruits ay sige din siya sa pagpapaulan sa akin ng mga matatamis na salita. Busog na busog tuloy ang pakiramdam ko. Sandali ko nakalimutan ng tungkol sa problema. Tanghali nang ibalita sa akin ni Samuel na nalaman na nila kung saan nagtatago ang Obigaini. Nasa isang probinsya ito sa Visayas. Pagkahuli sa kanya ay dadalhin nila ito dito sa Manila through chopper. Samuel was getting ready at ako naman ay kanina pa siya hinihiritan dahil gusto kong sumama. Please, Samuel. No, baby. Sige na. Umiling siya kaya sinamaan ko siya ng tingin. I know, I've said that I will never control you but I can't just say yes to you on this. Sorry, baby. May mga gusto kong itanong sa doktor. Please. Ako na magtatanong sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano yun. Pasamahin mo na lang kasi ako. Gagawin ko ang lahat talaga. Promise. Kapag pwede na tayo mag-sex, pararanas ko sa'yo lahat ng... Hinalikan niya ako. Ayan ka na naman, baby. 1 linggo mahigit pa kaya huwag mo na naman akong patakamin. Natatawa niyang sabi, I love you. May stress ka lang kapag sumama ka kaya dito ka na lang, okay? Sasama naman si nanay sa akin. Ang ate mo ay sasamahan ka dito para hindi ka maboard, okay? Hindi ko na siya pinilit dahil halata namang wala akong magagawa para makumbinsi siya. Umakyat dito sa silid ko sina ate kasama ang kanyang mga bulilit. Kahit paano ay nabawasan ang kaba na nararamdaman ko. Hindi ko din maintindihan kung ba't ako kinakabahan ng gusto. Kanina nang sabihin ni Samuel na nahanap ng Obigaini. Naalala ko na naman ang kalagayan ng mga baby ko. Napakadaming what-ifs na tumatakbo ngayon sa aking isipan na pilit kong binabaliwala at dinadaan na lang sa dasal dahil higit na makapangyarihan ang Diyos sa lahat. Ayos ka lang? Agaw ni ate ng aking atensyon. Opo ate. Ayoko din siyang ma-stress sa mga iniisip ko lalo at may postpartum depression siya. May malala din siyang anxiety. Maayos naman na ang buhay niya. Siguro may mga bagay talaga na mula sa nakaraan na hindi na basta-basta mawawala. Don't think too much. Nakangiti niyang sabi. Kasama kayo ng babies mo sa dasal ko lagi. Thanks, ate. May text sa Samuel na dumating na daw ang chopper. I tried to call him but he didn't answer his phone. Nag-text na lang ako sa kanya. Nakatulog ako sa paghihintay kay Samuel. Nagising na lang ako nang tumili ang mga boys dahil sa pagdating ni Samuel. Mukhang na-stress siya, pero nang makita niya nagising na ako at nakatitig sa kanya, ay agad siyang nagpaskil na isang matamis na ngiti sa labi. Wala na pala sina ate at Miriel sa tabi ko. What happened? Ngumiti lang siya. Tumabi siya sa akin at inakbayan ako. Isang milagro daw na nagbuntis ako dahil mababa ang progesterone ko, which means maliit ang chance ako na magbuntis. Pero yun nga, kung tuloy-tuloy ko daw ang mga ibinigay niya mga gamot sa akin, ay baka tuluyan ang nawala ang ipinagbubuntis ko. Next week ang follow-up check-up ko sa doktor. Nag-request kami ng 3D ultrasound to make sure na maayos ang kambal. God, I trust in you. Nakakulong na ang doktor. Hindi pumayag si Samuel na matanggalan lang ito ng lisensya dahil hindi biro ang ginawa niya sa amin. And Sandro? He's my avid fan. Or let's say, obsessed fan. But he didn't do it, kahit pa may motibo siya. Sinabi daw nito na madami na siya mga sinend sa akin ng mga messages, emails, at mga letters pero hindi ko man lang daw na-replyan ng mga ito. But he didn't do it. Right now, he's starting to forget about me because he found out about my serious relationship with Samuel. He knew that Samuel is my first and greatest love. He said, ano laban na isang fan lang na gaya ko sa first love and great love niya. Umiyak pa daw ito. Sandro is a nice guy because he has a nice mother. I'm hoping for the best for him. And as for my ex, hindi din daw ito. Hindi ko nga din alam kung sinong ex ba iyon. Ba't ba ayaw mo sabihin? Samuel sigh. Carlston. May ex ba akong Carlston? Samuel laugh, kaya napatingin ako sa kanya. Sa dami ng ex mo, hindi mo na sila maalala. Umiling-iling pa siya. Sinamangutan ko siya dahil pakaramdam ko'y kinakantsawan niya ako. Baka na-turn up na siya sa akin. Carlston. Carlston. Paano niyong nasabi na siya? Wala talaga ako maalala. Ginawan kanya ng page ng accounts. There is a picture of you two. Some are real and some were Photoshop. He's obsessed with you. May ex ba kung ganoon? Buti na lang ex ko na. Nakakatakot naman yun. Sure kayo na ex ko yun?
At hindi siya may kagagawa ng lahat? Yes, for sure. Hindi pa pala tapos ang problema kung ganoon. Hindi din kami pwedeng magpakasal hanggat hindi nahuhuli ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Madami mga vloggers ang nag-reach out sa akin upang tanungin ako tungkol sa relasyon namin ni Samuel. May mga press din na nag-message kay Samuel para sa isang interview. Wala pa kaming nareplyan kahit na isa sa kanila. Nagpapagaling pa ako at puspusan din ang paghahanap sa taong may gustong manakit sa akin. Bakit hindi na lang kayo magpakasal sa West muna? Tanong ni nanay. It's been a week since I got out from the hospital. Lumabas na ako ng silid upang makapagpaaraw sa my garden at makasabay na din sa pagkain sa kanila. Nandito din ngayon ang aking in-laws. Nagpatuloy si Samuel sa paghiwa sa kanyang ulam at tila walang planong sagutin na sinasabi ni nanay. Bagya din tumigil si mommy sa pagmuya sa kanyang pagkain. She's waiting for our answer. Uminom ako ng juice bago sumagot. Pwede naman. Kaswal ko sagot ay kinasinghap ng aking bianan pero kalaunan ay kinangiti niya ng malaki. Si Samuel naman ay hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Muli naman ako nagsubo upang itago ang mga ngisi sa akin labi. What did you say? Sumagot ako pagkatapos kong lunukin ang pagkain. He's getting impatient. He's looking at me intently while waiting for my answer. Let's get married. Are you sure? Ngumiti ako. Yes? Mukhang hindi ka na sigurado. Tudyo ko na ikinasamangot niya. Tawagan mo si Ninong, mommy. Utos niya sa kanyang ina. Sinong Ninong naman kaya iyon at bakit? Tumayo ang ginang at lumabas muna sandali. Pagbalik niya ibinalita niya sa amin na papunta na daw ang ninong ni Samuel. Sino yun? Tanong ko. My ninong is the judge. What? I almost freak out. Sinabi ko na magpakasal na kami pero hindi ko naman sinabi na ngayon agad-agad. Pwede namang sa makalawa para naman makapaghanda ako kahit paano. Kasal namin kaya dapat maganda ako kahit na si judge lang. Kahit na magpipirmahan lang kami. Mukhang nagets naman ng mommy niya ang nasa isip ko dahil nagdial ulit ito sa kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Nagpapunta siya ng makeup artist at stylist. Nakaramdam ako ng kabad excitement. Hindi pa ito ang dream wedding ko pero masayang-masaya ako. Dumating ang George pero hindi pa muna kami nagsimula dahil kailangan ko muna mag-ayos. May 6 na wedding dress akong pinagpilian. They all look beautiful pero yung pinakasimple lang ang pinili ko. My mother-in-law gave me a set of jewelry and a cute pair of sandals. My sister ordered me a bouquet of flowers. It was perfect. I am already married. God, kasal na kami ni Samuel. You're already mine. Bulong niya sa akin habang yakap ako. We're already in our room. Gabi na at natapos na ang mahabang araw. Sinasayaw ako ni Samuel. Nagpatugtog siya ng mga love songs sa kanyang phone. I love you, wife. I love you too, Samuel. His mark. So, hinintay mo pa talaga ang kasal bago mo ulit sabihin ng mga salitang iyan? Ako naman ang umisi. Para memorable. He kissed me. It was so passionate. Our second kiss since we got married. Sayang, di pa tayo pwede mag-make love? Bulong ko. Yes, so be good. Don't be naughty. Paalala niya. Kaso paano ko gagawin iyon kung kanina pa ako naakit sa kanya? He looks so handsome. Sabagay, kailan pa siya naging pangit sa paningin ko. Kahit ano yatang ginagawa niya, sobrang gwapo pa din niya. Life was getting better sa kabila ng mga nangyayari. Hindi pa natutukoy kung sino ang tao may galit sa akin kaya nagdodoble ingat na lang muna kami. Susunod na araw ay babalik na kami sa bahay ngunit nag-request ang mommy niya na kung pwede magstay din kami sa kanila kahit ilang araw lang. At ngayong araw ay bumiyahin na kami papunta doon. Welcome, Iha. Nakakatuwa talaga ang mommy ni Samuel. She loved me and I am so grateful. Swerte sa asawa at swerte sa bianan. Ako na ang babaeng pinagpala sa lahat. Wow. Wala akong ibang masabi habang nakatingin ako sa mahabang mesa na punong-puno ng pagkain. Kainin mong gusto mo dyan. Ang daming pagkain. Baka hindi ko pa natikman lahat, busog na ako. Sorry po, mommy. Busog na talaga ako. It's okay, Iha. Alam ko na medyo maselan ka sa pagkain dahil naglilihi ka. Kaya nagpahanda ko ng madami para may choices ka. Kakainin na ng mga staff ang matitira. Kaya it's alright. Sa kanya siguro nagmana si Samuel. She's so kind and considerate. Napaka-sweet nilang mag-iina. After eating, dinala ko ni mommy sa kanilang master's bedroom. May ipapakita daw siya sa akin. This is my great-great-grandmother's earrings.
I want you to have it. Po? Wala na ako nagawa na isuot niya sa akin. Ang tingin ko ay pinakaluma sa lahat ng collection. There, bagay sa'yo. Napansin ko kasi na mahilig ka sa earrings. Paano niyo po nalaman? Obvious naman, Iha. Ang dami mong butas sa tenga. Natawa kami ng sabay. Yeah, at baka nga mawawala ng ibang butas dahil ang tamad ko na magsuot ng hikaw lately. Lahat, kinakatamaran ko na. Anyway, may mga pinamili ako. Maternity dresses at mga baru-baruan. Sorry, na-excite lang ako. Gusto ko sanang dalawa tayo na mamili kaso hindi na ako nakapagpigil. Thank you po, Mami. Kapag okay na ako, mag-shopping tayo. I like that. Kinikilig ako habang iniisa-isa namin ni Mommy ang mga pinamili niya. Hanggang ngayon nga ay hindi pa din ako makapaniwala sa mga bagay-bagay. Nakasal na kami ni Samuel at buntis din ako sa kambal. I'm so blessed. God never leave me. Siguro kailangan ko na talaga maging mabait at maging mabuting tao. Tapos na kami mag-dinner. Nasa kwarto na ako ni Samuel pero siya ay nasa study room pa kasama ang daddy niya. May pinipirmahan ata siyang mga dokumento. Kahit nakalib siya, kailangan pa din niyang tumulong sa kumpanya nila, lalo sa pagproseso ng mga projects at ilang mga bagay. Kumuha ko ng t-shirt ni Samuel sa kanyang closet. Mas komportable kasi itong isuot. Ewan ko ba, parang nagiging obsessed na naman ako sa kanya. Hindi pa ako agad umalis ng walk-in closet niya dahil nakita ko ang collection niya ng mga pabango. Inamoy ko ang ilang brand na hindi ako ganoong kafamilyar. Mukhang mga collector's item ang mga ito. Didn't know that he has this kind of collection. Ibig sabihin may nakaligtaan akong detalye sa kanya noon. May isang drawer akong binuksan dahil akala ko nilagyan din niya ito ng collection. Kaso iba ang nakita ko. My pictures. Napatawa na lang ako. Naniniwala na akong patay na patay siya sa akin. Sa ilalim ay isang folder and it has my name written on it. Out of curiosity, kinuha ko ito. It was a letter. Sulat kamay ito ni Samuel. Kapag nawala ako sa mundo dahil sa sakit ko, ang lahat ng mga ari-arian ko kasama na din ang mga bank accounts ko ay mapupunta kay Kylie Rodriguez. May pirma siya sa ibaba. May petsa ding nakalagay. Ito yung araw na pinuntahan ko siya sa US. Parang kinukurot ang puso ko. Nag-overthink na naman tuloy ako. Ilang sandali ako nakatulala habang nakaupo sa gilid ng kama. Are you okay? Nagising ang aking diwa nang marinig ko ang boses ni Samuel. Pinilit kong ngumiti na kalaunan ay nauwi sa pagngisi. Pagbilang ko ng 5, dapat nakahubad ka na. What? Natatawa niyang tanong pero sinimulan ko ng magbilang. 1. Fine. Napangisi ako nang hubarin niya ang kanyang t-shirt. Sa mga nagdaang mga araw, nagsimula na ang mga nakababaliw na mood swings ko at kakaibang cravings sa pagkain. I didn't want it to be this way dahil ayokong pahirapan si Samuel, lalo pat kailangan ko siyang gisingin ng alanganing oras para magpabili o magpahanda ng pagkain na gusto ko. Baby, I want a donut. Mabilis na bumangon si Samuel. Hindi naman siya pahirapan na gisingin dahil mula na 1 linggo, hindi na siya nagkaroon ng maayos na tulog dahil ginigising ko siya ng alanganing oras. Sorry. I blinked twice. Ngumiti naman siya at pinisil ang aking pisngi. It's okay. Para sa 3 babies ko. Anya. Bumaba na siya sa kama. Pinulot niya ang t-shirt at sweatpants na nasa sahig. We had a rough sex earlier, which made him exhausted. 3 oras pa lang ang naitutulog niya pero ginising ko siya. You sure? You're okay? Nakonsensya ako kasi baka hindi magandang nagpupuyat siya. Lalo at galing siya sa malubhang sakit. He winked at me. Naupo ako sa couch habang naghihintay sa kanya. I was sad, nervous and worried. I was so anxious because I'm feeling guilty. Kaso gusto ko talagang kumain ng donut. After 20 minutes, dumating na siya. Tuwang-tuwa pa ako pero nawala ang excitement ko nang makita ko ang iba't ibang flavor ng donuts na binili niya sa convenience store. Bumili na din ako ng gatas. Thank you, baby. Matulog ka na. Okay ka na? Tumangutango ako. Bumalik na siya sa higaan at ako naman ay nakatunganga habang sinisimulang kagatan pa isa-isa ang bawat donut. Gosh, I don't feel satisfied. When I said donut, what I meant is the donut with sugar sprinkled on it. Naiyak ako habang kumakain. Tinatanggap naman ng tiyan ko dahil gutom talaga ako. Kaso gusto ko talaga yung donut na may asukal. Suminga ako sa tissue. Hindi ko naman nilakasan ngunit nagising nito si Samuel. Are you okay?
Mabilis siyang bumangon at lumapit sa akin. You're crying? Umiling ako. Why? Umiling ulit ako. Ayoko na siyang istorbohin dahil gusto ko'y matulog lang siya. Gusto ko magkaroon siya ng maayos na tulog. Please tell me. Tinignan niya ang mga donut na may tag-isang kagat bago inagawang hawak kong donut. You don't like it? Anong gusto mo? Marahan niyang tanong. I want it. Tumawa siya. No, you didn't like it. Please tell me. What is it that you really like? Yung donut na niluluto. Nagsalubong ang kilay niya. Baka alam ni Mommy. Sabi niya na ikinalaki ng mga mata ko. No, don't wake her up. It's fine, matutulog na ako. Niyakap niya ako. Pinulot niya ang phone at nag-type sa YouTube kung paano gumawa ng donut. Ipinakita pa niya ang picture. This one? Tumungutang ako. Yes, baby. Madali lang pala, ipagluluto kita. Samahan na kita. Para matapos agad at makatulog na siya. 3:00 na ng madaling araw. Hindi ako inaantok. Hindi talaga ako makakatulog hanggat hindi ko nakakain ng aking gusto. Tinulungan ko siya magluto. Madali lang naman. Kayang-kaya ko nga kung tutuusin kaso gusto ko talaga na siya magluto. Sorry, Samuel. Sabi ko pagkatapos kong kagatan ang donut. Tapos na kami magluto. Ang gulo ng kusina at hindi na namin naayos. Yung mga maid na daw ang bahala mamaya dahil puyat na din si Samuel. Gusto ko mang linisan kaso tinatamad na talaga ako. It's okay, baby. I'm ready for this. I pictured this scene already. He looks happy. Naswerte ko naman sa'yo. Paglalambing ko. Naswerte din naman ako sa'yo Natigil lang ang cravings ko na mag5 buwan na ang tiyan ko. Imagine, good thing Samuel take a rest from work. Pasalamat talaga ako at supportive ang in-laws ko at tinayaan nila ang asawa ko na mag-leave. Mula na maging okay ang lahat sa amin ni Samuel, hindi na ulit ako nag-upload ng new dance videos. Nililihim namin ang pagbubuntis ko sa social media. In-announce na din namin ang tungkol sa engagement namin a month ago. Pero hindi na kontento doon ng mga fans dahil they want for more information. Last week, nahuli na din ang suspect and it was so fun. Umamin ito na siya ang may gawa ng lahat. Sina Samuel ang nagpunta sa presinto. Hindi nila ako sinama para hindi ako ma-stress. Plano namin magpakasal ni Samuel pagkatapos ko mga anak. Sa simbahan ang gusto ni nanay at mommy pero sa beach ang dream wedding ko. Also, I want it to be for family and friends only. We may announce it but will not give any more details. The whole pregnancy journey was not that easy, lalo at naging bugnutin ako. Magaling talaga si Lord dahil binigyan niya ako ng lalaki na tunay na nakakaintindi at iintindihin ako araw-araw kahit nakakaubos na ako ng pasensya. Maging ang mga bianan ko ay napaka-supportive din sa mga cravings ko. Lagi nagpapadala ng pagkain ng mother-in-law ko. Kaya naman nadagdagan ako ng timbang. Kunti lang naman dahil hindi ko naman hahayaan na tumaba ako dahil baka ito naman ang maging next na problema ko. Ang magbawas ng timbang at insecurities. Ngayon pa nga lang na insecure na ako. Umitim ang kilikili ko at singit. It's a boy, ano girl? Sabi ng doktora sa akin. Sa wakas, nasilip na din nila ang gender nilang dalawa. Mailap ang baby girl namin itong mga nakaraang mga buwan. Mabuti at nagpasilip na siya ngayon. We already had a name for them. Arabella, or answered prayer. Yes, which means miracle. Kulang 1 buwan pa, lalabas na sila. Masasilayan na nila ang mundo. And I was so excited. Handa na ako magpuyat para magpadede at magpalit ng diapers. I'm ready for the change that are about to come. Ngayon ang araw, ng schedule ng aking C-section at nasa daan pa lang kami pero umiiyak na si Samuel. Kaya naman hindi na siya nag-drive. Nakasakay kami sa van ngayon. Kasama ang aking in-laws, sina nanay, ate at Samantha. Paano kasi? Nagkwentuhan sila nung nakaraang buwan tungkol sa panganganak ni ate. Nakamuntik itong mamamatay nang ipanganak si Mariel. Ang mommy din ni Samuel ay nahirapan nang ipanganak siya, kaya mag-isa lang siyang anak. Dumagdag din sa inaalala niya yung mga problema bago ko nalaman na buntis ako. Kaya nga pinaaga na namin ang operation para lang mapalagay siya. Hindi na namin hinintay ang due para hindi ako biglang mag-labor or baka biglang pumutok ang panubigan ko. Or I don't know, what they call that. Kinakabahan na din ako dahil kay Samuel. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Nang mapansin ng bianan kong babae ang itsura ko, binutukan niya si Samuel.
You're making your wife nervous. Pinilit niyang kumalma. At bago ako ipasok sa OR ay nakangiti pa siya sa akin pero kita ko ang pag-aalala niya dahil nanginginig pa ang kanyang katawan at labi. Kapag papipiliin kayo kung ako ang mga bata, biro ko pero bigla niya akong hinalikan. That's not gonna happen. I love you. I'll see you later. Hinawakan niya ang kamay ko't pinisil. Ngumiti ako. See you later, Daddy. Tinapi ko ang kanyang kamay dahil parang wala pa siyang balak na bitawan ako. Naluluha ako na ipakita nila sa akin si Hedras. He's so handsome, like his dad. Idinikit nila ito sa pisngi ko. Oh God, thank you. Sunod na lumabas si Arabella. She's so pretty. Kamukha namin siya ni Samuel. Thank you God. Parehas healthy at normal. Ang taba-taba pa ng pisngi nila. I can't thank God enough for this answered prayer. Itutulog ko na muna dahil sunod nito ay tsak na mapapalaban na ako sa puyatan. My dream wedding come. Hindi na ako dapat iiyak dahil nauna na kami ikasal ni Samuel sa George. Pero ang mga luha ko ay nag-uunahan na sa pag-agos. Yung wedding song namin ay kinanta ni Maki at ng kanyang bondmates. Si ate ang nagrekomenda na sila ang kunin namin. Sobrang ganda ng pagkakakanta nila ng wedding song namin kaya mas lalo pa akong naging emosyonal. Nakangiti kong tinignan si Samuel. Pulang-pula na din ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. At sa mga sandaling ito habang nagmamarcha ako palapit sa kinaroroonan niya, pakiramdam ko na hulog na naman ako sa kanya. I fall in love with him deeper. Sabi ko noon, I have already moved on. I have already unloved you. But when you came back, all of a sudden, you brought out some feelings of mine that I thought have already buried and forgotten. How can I unlove someone who has taught me how to love unconditionally? Nagpuno siya ng kanyang luha. Ang dami na niyang naiyak. Ang lalaking dahilan kung bakit gusto kong lumaki agad at maging ganap na dalaga. May hina akong natawa. Samuel, thank you for loving me. For the sacrifices that have hurt us both and made us stronger. After all these years, after the challenges, after the storm, here we are, standing beneath the rainbow. I love you so much, Samuel. Kylie, hindi ko alam kung paano sisimulan ng vow ko. Gayong noon pa lang ay sinaulo ko na sasabihin ko sa araw na to. Sinubok lang tayo pero hindi yun nangangahulugan na hindi tayo para sa isa't isa. We are destined to be together. The moment you came into this world, kahit na 9 years old pa lang ako noon at ikaw ay nasa sinapupunan pa lang ni nanay. Nagtawanan kami. I wanted you to know that I didn't regret every decision that I made in life and everything that I did for us. I manifested for many years and I'm glad that it did happen. My Kylie, my wife, my greatest love. I promise to love you and cherish you until my very last breath. I love you with all my life. Samuel, you may now kiss your bride. Hinawakan ako ni Samuel sa aking bewang bago niya ako siniil ng isang matamis at makapugtong hiningang halik. Hindi pa siya nakontento dahil muli niya akong hinalikan. Hoy! Mahiya kayo! Sigaw ng mga pinsan niya kaya natatawa kaming bumitaw sa isa't isa. Sino mag-aakala na kami pala ni Samuel sa huli? Nagsimula lang naman ito nang makita ko siya sa graduation nila ni ate. At mula noon, hindi na siya nawala sa aking isipan. I've asked the heaven and the stars to give him to me. And here he is. He's now the father of my twins. My husband. Mine. Mabuti na lang talaga at hindi ako basta-basta noon sumuko sa kanya kahit nasasaktan na ako dahil si ate ang mahal niya. Nagbunga naman ang pagtsatsaga ko. Nakakatawa ang pagiging desperada ko noon pero worth it naman na lahat. I was the one who fall first, but he fall harder.